Hello guys! Welcome sa namang panibagong episode ng ating spoiler alert review ng Running Man Philippines. So ako nga pala si Senyuy, makakasama nyo ngayon. At bago po ang lahat, huwag niyo po kalimutang i-share muna ang ating video at i-like ang aming Facebook page at Instagram. facebookpage.com/fps Facebook page. facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Sabog yata. Meron pa tayong YouTube at Twitch, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin nyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dala po kayo sa aming website sa www.fpsmediaph.com. So ngayon sa review natin, kasama na pala natin si Kuya Yeri at ngayon si Popoy naman, si Gama. Pasensya na po, sabog yung aming. Kain nauna. Nagugutom ka ba? Nagugutom ako, naghanap ng tinapay. So yun, karugtong to nung episode kahapon na sila Megan Yanga at si Andre Paras yung guest. And masaya pa rin yung episode na to, pero mas masaya yung kahapon dahil sa mga kilig moments. So sige, Senyuy, ikwento mo. Habang umuubo pa. Tapos kaway muna kayo kay Popoy. Yan, si Popoy kasama rin ngayong gabi. Yung sa video natin na yan. So, siya papalit kay Gama. Yes. Yun, so, sabi nga ni Kuya, medyo masaya nga yung episode na yun. Pero, mas nakakatawa yung last episode ng Running Man Philippines dahil nga sa yung yung interaction ni na Megan tsaka ni Megan, nakakatawa rin yun eh. Pero dito, nag-next mission na sila. Nagkahiwalay na yung nung dati magkalaban sila. Yung pagpapatuloy muna nung kay Kokoy, Ruro at Lexi. Yung yung continuation pala muna dun sa marami din kasi nangyari. Yung continuation dun sa pag-ihip ng mga ingredients nila, nila Kokoy, Lexi, tsaka ni Ruru. Tapos ang nanalo sa second round si Lexi. Di mo man lang kinuwento lang. Alam mo kakwento. Di ka na naman so kahapon 'di ba nakuha ni Kokoy yung dahon. Tapos naputol yung episode kahapon doon sa round 2 kung saan hihipan niya yung dahon ulit, 'di ba? Doon sa unang round malayo yung narating eh. Pero this time wala. Nadikit doon sa tray ng arena yung dahon. May science pa dahil. So, sablay siya doon. Si Kokoy doon. And then, binigyan sila ng chance na magpalit ng item. So, si Ruru nagpalit ng hotdog. Ewan ko ba't hotdog? Yung cute size. Cute size na hotdog. Tapos si Lexi naman, broccoli. Hindi na pinakita kung yung system ng pagpili nila sa kung bunutan pa rin ba o Pero mukhang bunutan naman dahil broccoli, feel natin hindi mahirap hipan. Pero nung nung hinipan na ni Lexi yung sa broccoli niya, gumulong yung broccoli. Na siya doon, medyo sinuwerte siya doon at napagulong niya. Doon naman Ruru. Kay Ruru, yung hotdog. Yung hotdog, nahirapan siyang hipan, nahulog lang, bumagsak lang. Tapos kay kay Kokoy naman, yung dahon pa rin. Yung dahon niya, yung style niya kasi maglalagay ng ng harina sa ilalim. Natakpan kasi yung daan ng hangin. Nagstay yung dahon. So hindi umusad. Ang nanalo doon si Lexi. Next round doon, so bali 1 point kay Kokoy, 1 point kay Lexi. Sumunod doon na round, yung ingredients. Ang nangyari, yung sa broccoli ni Lexi, nang hinipan lang niya, bumagsak lang. Hindi niya napagulong. Katulad dun sa nakaraang round. Pagdating naman kay Ruru, hotdog ni Ruru. Yung mini hotdog niya. Yung mini hotdog, yung maliit na hotdog ni Ruru. Pagka-ihip niya, gumulong ng husto. Kaso, sumobra, nalaglag sa mesa. Oo. So, madumi na yung maliit na hotdog ni Ruru. Madumi. Disqualified si Ruru. Na-disqualify yung maliit na hotdog ni Ruru. Hashtag hotdog ni Ruru. Tapos yung kay Kokoy naman, nung hinipan na niya yung dahon niya,
lumipad naman kaso di ganun kasi di kasing layo nung Unang hindi, belt. tama ba? Si Man, di kasing Ano, layo na kay konti lang. Lexi. Ay, hindi. Nahipa niya kaso ko ano lang. Konti lang. Konti, mas Oh, malayo konti pa rin lang. yung kay Lexi. Oh. Tapos meron pang isang round, nagpalit si Ruru, bumalik siya sa Sibuyas. Oh, yun pala. Tapos dito ang nangyari, kung di ako nagkamali, si Lexi ang Si Lexi nalo napaghalo, kasi- napag-rumble ko yata yung pagkakasunod-sunod. tapos ng si Kokoy kasi ang nangyari, nag-stuck ulit yung niya. No, kasi yung sabi mo ata, yung dahon ata nun is parang may moist pa. Kasi parang sariwa. Sariwa eh. So parang dumidikit siya dun sa harina. Yun. So, ang nangyari doon, ang nanalo doon sa, sa location na yun, ay si Lexi. Natalo niya yung dalawang first boys. time na nanalo. Oo. Dalawang So, doon naman kila Glyza, nasa final round na. Ang naglaban ay si Glyza tsaka si Angel. Kasi pareho sila may 1 point. Oo. Tapos si Buboy dito, wala talaga siya pag-asa. Then naging para siyang referee. Oo, nanggugulo si Buboy. Nangaasar na lang siya. So, ang naman nila, same pa rin naman same style pa lang ginawa nila Glyza tsaka ni Angel. Ang kaibahan lang, may nanggugulo sa paligid nila, tapos nagko-coach, ay bawal yan, ganito ganyan, wag ganyan, si Buboy. So dito pareho natapos yung time, pero mas marami yung nabawas kay Glyza. Kasi may napila siya ng huli. Yung sinukatan na nila, nanalo dito si Glyza. At medyo alam na lang kasi niya kung paano dapat gawin eh. Then yung one-on-one ni Mikael at ni Megan. Oo. Dun Yung sa pumping final round ng na. Dito, Talaga si Mikael walang pake kahit asawa niya yung kalaban niya. Talagang siya, aktibo sa sa pag-push sa balloon niya. Hindi siya tumitingin kay Megan eh. Sa siya, mabilisan lang. Tapos si Megan, pa rin. As in, go na go talaga matalo yung asawa niya. Tapos dahil napagod na sila, ang ginawa ni Megan, tinulak na lang, kamay niya lang ginamit niya para ma-press yung pump. Tapos nakigaya din si Mikael. Sabi niya, pwede ba ako gumawa? Ginawa din niya. Tapos in the end doon, ang unang nakapaputok ng balon ay si Megan. At katulad ng kay Lexi, talo din ni Megan yung parehong lalaki. So maswerte sila ngayon. Dito red team yung medyo nangunguna. Tapos, after nito, yung second round, pinamili sila ulit kung saan sila pupunta. Si Kokoy nagpunta dun sa may... Sumo? Ano yan? Octopus ba? Si Ruru naman dun sa may skate. So, ito naman si... ano ba yun? Diba yung mga kasama? Si Ruru, si Mikael, tsaka si Lexi. Si Andre Paras ang nandun sa may skate. Sa skate. Para siyang roll. Meron parang hilaw na siya, para siyang samgyup na maliban sa hindi imbis na meat, isda yung yung pero fresh may na pork isda. din na ilalagay. Oo. So, yun ang dito, akala natin dahil si Andre yung medyo atleta si Andre. Kaya niya. Kasi maano yung niya busy. Then nakakagulat si Ruru kasi na-expect natin na bodybuilding yun eh. Meron kasi nakatali sa magkabilang braso nila na yung pang Tapos si Mikael dahil payat dala siyang musculado yung braso niya eh. Ang nangyari si Andre siguro maling pag ganun kasi yung kamay ni Andre medyo nasa busy braso yung lakas niyang yung pagilan niya. Pero si Mikael alam na niya kung paano gagawin. Si Ruru kung kahit anong gawing style niya. Sumisigaw na siya na parang Bruce Lee. Si Mikael alam na niya kung paano gagawin. Parang wala lang sa kanya eh. Saka alam niya yung pagkakasunod-sunod ng sa ingredients. Mabilis siyang kasi gagawin nila, irarap nila yung ingredients. Susubo nila, kailangan unang makatatlo.
Yun. So, yun ang ano doon. Binalas pa si Andre Paras Kasi kasi hindi niya napansin. nalaglag pala yung point. Natakpan ng kamay niya yung pagkalagay. Yung Oo. port, kaya napa-double check pala yun. Oo. So, nanalo ang blue team. Sayang, Oo, panalo sana si si ano sa Andre. ECPC dito si ano, nadalian dito si Mikael. Doon naman sa ano, sa Octopus team, sa Octopus na location, kina Kokoy, Angel, at Megan. So dito, kailangan Toe wrestling. may ano muna mid game muna, di ba? Or game na diretso. Oh, game na diretso yun. Yung toe wrestling. O, sa toe wrestling na yun, una naglaban si Megan tsaka si Kokoy. Kaso, syempre, medyo malakas si Kokoy sa daliri lang niya yung sa paa. Pinipiga yun. Tsaka payat na kalaban siya. Parang kawawa na awa ko yan, Megan dun sabi. Si Megan nagpaano pa na, di ka ba maawa sa akin? Umumula na kanina. Tapos namumula yung mukha niya kaya kakapersa. Yun. And then, sumuko si Megan. Nanalo si Kokoy. Next na naglaban ay si Angel at si Kokoy. At pumaparaan yung LT nila, gumagawa ng moment. Tapos holding hands. Holding hands pa. Tapos si Angel. Sinusubukan niya, tumatagilid na si Angel subukan niyang persa or something. Kumapit na siya dun sa table. Bumelo na si Angel, kaso hindi niya magawa. Nahirapan siyang talunin si Kokoy. Si Kokoy Piniga niya. Pinipiga lang Oo, simple lang kay Kokoy. Parang napakadali lang para sa kanya yung yung mission dun sa location So nanalo dito si Kokoy. Doon naman sa dun sa next sa iba pang location kila si Lexi, sino ba magkalaban dito? Si Glyza saka si Buboy. Ito na naman yung Michael Lex. Ikwento niyo na Bakit ba? Ikwento niyo din, naisip ko ako sa kwento. Yun yung ano nga ba yun? Sabihin natin pa pancake na pero may tawag doon kasi. Nakalimutan ko yung tawag. Tapos i-flip. May dalawa silang trying. Sige, kanina sinasabi niya, ikaw magkwento. Sige, sasabihin mo. Hotok na flipping. Go. Sige, tuloy mo na. Nakalimutan ko kasi kung anong mission yun. Yun, basta may dalawang kawali. Frying pan na dala. Tapos, i-flip nila na parang pancake na yun. Piniflip lang nila sa air. Ngayon, paramihan kung sino may pinakamaraming ma-flip, siya yung mananalo. Nag-bato-bato pick sila ng kasi may free taste nga pala free taste muna. Si Bubo yung nanalo Pero isang kagat lang daw. Yung isang kagat niya, kalahati agad kasama yung 3/4 na yata Kasama yung baso. So yun, si Bubo yung naka-free taste. Tapos yung yung sa challenge na mismo. Nauna si Glyza nauna si Glyza. At masakit daw yung likod, sabi daw. O baka dun sa Kasi sunod-sunod yung shoot nila saka lalo na yung kanina yung nakatali ba yung paa, so kailangan banat na banat yung likod. Nangalay. Yes. Baka siya doon, na persa yung likod niya na nagka-sprain or something. So, yun sa dun sa kay Glyza, sa dalawang frying pan. Medyo pa siya medyo alam na niya yung style, nakailang na siya na umabot siya sa 18. So feel natin okay napakalayo na ng agwat ni Glyza. Pagdating kay Lexi, si Lexi sumunod. Na naman, umata kaya naman pagiging clumsy. Yung una, tumama. Yung unang flip niya. Yabang Ganda. Nung pangalawa, bagsak yung isa May sinabi daw yung may-ari nung shop. Ganyan pa daw. Kailangan nakadalawa. Mamaya. Kinukot siya Wala na Tawang-tawa yung mga staff kay Lexi. Wala pang 10 seconds. Disqualified si Lexi doon dahil nahulog yung yung utok. So, next nun si Buboy. Si Buboy, ito talaga. Alam na ni Buboy kung paano ang estilo. Ang bilis niya. Oo. At naka 42 siya. My God. Mabot. Partida, dinidistract pa siya. Kinikiliti siya ni Lexi So, kay Buboy napunta yung point. Ito may kalawa. Kasi nga, sinagasaan niya yung
Yung panalo siya, di ba? So, yung ano nga, dahil nanalo si Buboy. Sa kanya lang yung pagkain. Pagkain. Tapos tinatakam niya doon. Tapos hinihipa niya, ano na lang, amoy na lang yung sa inyo. Tapos biglang tumagilid siya, si Nagbisit si Glyza. Hindi, maya-maya. Hindi kasi parang kakainin niya sa harap ng camera eh. Pinuslit ni Glyza yung ibang napanalunan yung pagkain. Tapos tumakbo silang dalawa ni Lexi. Maski yung gumagawa nung parang pancake. Nagulat na rin. Tatawa. Ano yung sabi niya? Buboy? Si Buboy, police. Tip! Police. Tip ang natasigaw niya. Tip! Hindi, talagang di siya sadya kasi talagang katalikod na siya. Tsaka kasi, typical running man, kasi yun. Then, tsaka mukhang taon na takam talaga sila. Para... Pagdating kasi sa pagkain, natatakam lagi si Glyza. Kasi unang narinig na freeway. Tuwa agad Kaso isa lang naman. Pagkain Natakbo agad. Lumabas agad doon. Tapos doon muna naputol. Then, sumunod ay may bago silang nagtipon-tipon na lahat. And ito yung preview kahapon na basketball pero patatamaan sa ulo yung Yun nga daw, nagreklamo si Buboy. Oo, sabi niya basketball, tapos andyan si Andre basketball player, si Andre. Tapos ang ginawa ni Andre, sinut siya sa basketball. Oo. Sakto-sakto. Kasha, inisip ko nga, baka ma-stuck si... akala ko lang niya may stuck Pero hindi. Nagkasha. So, yun ang sa challenge dun sa basketball. Papatamaan yung ulo ng kasama nila at kailangang ma-shoot pagka-bounce sa ulo. So, sila Andre yung nauna. Sila Andre nauna nito. Kaso... 100 seconds eh. Tapos, yung mga kasama niya, naghahagis ng bola, tapos papatamaan sa ulo niya, tapos kailangan ma-guide niya dun sa ring, sa likod niya. Sa ring. So, yung sa 100 seconds na yun, naka-2 puntos lang siya. 2 bola lang na i-shoot niya. Kasi parang si Andre yung magko-control nung mismo. Pero problema rin kasi sa side nila, si Andre kasi matangkad. Parang pagkatambol ng pagka-bounce ng bola sa ulo niya, masyadong mataas yung siya yung magda-direct. Ang mangyayari, di ma-shoot, imposible ma-shoot. So, doon naman kay pagdating naman dun sa blue team, natawa ko dito dahil nakalimutan ni Megan kung anong team siya. Cheer niya si Mikael. Cheer niya. Tapos, sino yung nag-ano sa kanya na ibang team? Si Glyza yata yung nagsabi sa akin. Si Lexi yata. Si Lexi. Ibang team. Ibang team. Nakalimutan ni Megan. Kasi naman So, yun, andito, dahil siguro dahil parehong lalaki, tapos nakita nila. Steady lang siya Hindi siya masyadong gumagalaw. Kung lang siya, parang hinahayaan lang na i-bounce sa ulo niya. So, parang mas nakatulong yun na hindi ka pala dapat masyadong gagalaw. Tapos yung gumit na talaga. Tapos, bahala kayo. Hindi gumalaw. Pero, sa blue team, nakakabuo sila ng 5 points. Si Megan dito palakpak pa todo palakpak pa rin si Megan. Kasi mister niya Siyempre. Yun nga yung nakakatuwa sa episode na to kasi may natural na love team talagang real life na then yung syempre di ba natin nakikita yun di man sila ganun umasta sa harap ng camera pag may mga shows, di ba? Ito nakikita natin ganito pala sila sa totoong buhay, nagito sila ka-sweet. Tapos pag dahil nga gamer yung pareho kung di nyo alam, lalo ng pandemic, nagla-livestream sila. Nga pala sila. Di ba? Nag-rank pa sila ng ML. Call of Duty din nag-rank. Ragnarok din ata, tanda ako. Ay, di ko na parang nag-rank sila. Di ko na ako nag-Genshin sila. Genshin ba sila? Baka siguro. Malamang. Whaler. Hindi, kompleto sila Meron silang mobile game, meron silang Switch. Pagkakalam ko. PC. Pareho sila may PC. Tapos laptop na gaming laptop din. Hindi ko lang kung meron silang PS4 or PS5. Hindi ko napanood sa mga live stream nila dati. Hindi ko na-see. Yun. So, after nun, yung red team, sila Ruru. Ang ginawa ni Ruru yung yung style ni ni Mikael na hindi gumagalaw. Kaso wala ginaganon niya yung ulo niya. Hindi, sa una nag-bounce siya ng nag-bounce. Pero kasi ang taas ng niya. Ang taas ng bola. Pero nung nag-steady na siya kaso ayaw talaga gumaganon lang sa Hindi, saka may problema nga rin doon kasi madalas nagsasabay yung dalawa. Kaya sapul sa mukha. Sapul sa mukha. Hindi lang din yan, medyo mahina yung pagkakahagis. Ang bala kasi yata gawin ng red team,
mabilis silang mag-shoot, kaya ang ginawa nila nagsabay-sabay. Para makakadami, parang Oo. gano'n. na-confuse ata si, si Ruru. So, Saka yun, nakailan ba sila? naka 2 points lang yata Dalawa sila. lang din. So, dito blue team. So, ang dami nila, napalibutan nila yung yung bingo card. Sinagasaan nila yung dalawang team. Oo. So, yun, doon natapos yung episode ng ng Running Man Philippines ngayon. Next may Next trailer named Gripping din. Pero ang location nila, yung unang location ng Running Man South Korea. Yung may mga dinosaur. Oo, may mga dinosaur. Museum. Ay, hindi pala una. Pangalawang location kasi mall yung una eh. Pangalawang location sa museum. Dito nag-guest si doon nag-guest si Gio Song Gio first guest ni Song Gio. So, yun ang ang ating at yun ang plot nung sa Running Man Philippines ng sa 16th episode. Ang So, kayo ba? natin, Ano ba ang yun? ako sa kasi nawala yung excitement natin nung nag-lag yung live stream. Oo, may kasi sa live stream kami nanonood, hindi doon sa TV. And kanina, doon sa part na challenge ni Ruru. Yung pa naman yung magandang part eh. Masaya na eh. Kaso, biglang naputol tuloy yung natin, yung tawanan natin yung doon. video. Naputol yung tawanan doon. Doon pa sumisigaw si si Ruru. Naglili si Ruru. Parang siyang Bruce Lee nun. Tapos, sinilip ko yung yung Penguin. chat ng yung live stream ng Yulol sa YouTube. Tapos nagreklamo nga yung mga mga Ngayon daw, fans. di nagbayad. Lag daw. Oy, di nagbayad si Yulol ng internet. Tapos sabi ng Yulol admin na, uy, nagbayad ako net. May nagtotorrent daw. Baka naman kasi may nagda-download ng torrent kaya babagal yung internet. Yun lang naman ang Ilang minutes din yun? Nasa 2 minutes din ata may. Hindi lang 2 minutes siguro. Kasi halos matapos yung half nung game na yun, di natin nakita kung ano talaga yung di nga natin napansin na nakakatatlo na si Mikael. kasi nakaupo na siya tapos sumusubo na. Tapos si talaga, hindi pa penguin pa rin eh. Akala nga natin nung una, kasama sa effect yung kasi nga nag-flashback tapos biglang puro freeze na. So yun, ako siguro hindi lang nag-vlog, medyo nakaka-tuloy-tuloy yung tawanan natin kanina. Naputo lang eh. At ano sa inyo sa episode na to? Mas masaya yung kahapon, definitely. Dito parang sakto lang din naman. Pero iba talaga yung episode kahapon. Mas masaya. Kasi bagong-bago yung pinakilala, di ba? Oo, tsaka yung interaction kasi ni Mikael at ni mas madalas yung yun nga, kahit magkalaban sila, second part ng game, magkahiwalay sila eh. Di ba? So medyo, wala yung love team. Tapos nawala yung pagiging third wheel ni Andre. Natawa ako dun sa di ba dun sa, kung sino yung nanalo dun sa unang mission, may pakain. Nung nagkainan sila, kumain sila ng, ano ba doon? Yung nasa bowl? Tapos nagsubuan si Andre tsaka si Mikael. Parang kasal. Tapos tinignan ata si Basta nga yung pagkain ni Megan eh. Parang hindi Miss World. Hindi, pangas eh. Pangas. Tapos yun nga si Andre at nagsusubuan na magkakpas. Bumawi si Mikael sa kay Andre, sa pagiging third wheel kay Andre. Pero grabe si Mikael, tuloy-tuloy sa pangalas kaya doon sa challenge na maghahagis ng bola, sinabi nga kaya wala kang girlfriend eh. Grabe. Tao ka ng parang feel ko tuloy pinopromote niyan ni Mikael. Ay, walang girlfriend. Baka yun nga yung purpose ni na para binubuga. Kasi syempre, kahit paano celebrity, basketball player, mahirap i-approach yung mga ganyan. Pero 5 years, lagi yan sa, 5 years, walang girlfriend. O baka gusto sabihin, 5 years, hindi naka-move on mula sa ex. Pero ilang taon na ba si Andre? Tanda na yun, 20 mahigit na yun. Magka-30 na kaya. Matanda na rin. Oo, matanda na siya. Pero in fairness naman, nakikita ko kay Andre yung pagka-Benji sa comedy. Eskwela eh. Masaya episode. Sila Buboy, sila Glyza, yun nga lang kasi may mga organic moments na kahapon na talagang di natin napanood sa ibang episodes kasi. O baka ngayon yung sweet time nila medyo kumalma dito. Kasi nga nagkahiwalay sila doon sa
Later na lang sila nagkasama. Doon sa huling, muna. Tapos ganun pa rin naman, sweet pa rin. Kahit yung magkaiba ng team. At least teacher pa rin. Ang tanong, ito nga, next week, name tag rating, tapos doon sa preview, parang nagkalabo-labo yung parang... Pisikalan Oo. Yung isa ata, merong... may clip na parang may sinunggaban siya. Nakalimutan ko Hindi, rin, parang pati ibang team parang meron sila sinisinggalaw. Yung sumugod yung iba, kada feel nila tatlong kulay na kasi yung nandun May hagdan kasi na maliit, parang feel nila may mababagok ang ulo dahil masyado. Tapos yung isa pa, yung may clip na sino niyakap si Mikael, tapos tatlo yung nandun tapos may sumusugod. Magulo So yun, medyo pisikalan ng next episode. Abangan natin. Ako hintayin ko yung one-on-one ni Mikael at ni Megan. Kung sino ang magpapabaya. Doon sa live streams nila dati nung naglalaro nung pandemic, competitive talaga silang, lalo na si Megan, competitive siya maglaro. As in... Di siya tampo Hindi. Parang trash talker talaga. Alam mo yung first episode ni Megan, yung muntik na siya magmura. Alala ko tuloy. Pero yun nga, parang yun yung isang aabang ako. Ano ba yan? Magkakaroon ba sila ng alliance, pansamantala, dahil asawa nung mag-asawa yung nasa magkabilang team? Or agad na magtatanggalan Kaso mahirap kasi dahil ng kalaban nila sila. Kung if ever lang na alyansa, ang ka-team ni Megan ay si Glyza at si Ruru. Pero kasi malaki ni Andre. Pero sa akin para din kayo. Kasi threat sila kapag mga ganyang physical. Threat sa kanila si Andre. Pero tingin ko may advantage Red Team dahil Ruru and Ruru and... Ay, hindi pala. Blue team. Blue team pala. Si Mikael at si Buboy. Si Buboy, sobrang malikot. Yun na nga. Tapos nakita natin kanina, pucha, ang lakas pala ni Mikael. Hindi natin nakala. Yun yung hinahawakan si Mikael ng tatlo. Kasi nakakaano siya, nahihila niya yung... Ay, nakita nga natin, kayang-kaya niyang atakin na gano'n. Pumipik-pik lang. Oo. As in, parang wala lang. Parang nanginginain lang siya, kaya nga natatawa si Ruru. O baka hirap na hirap siya. Baka... Naka-4 na siyang kumakain. Baka di lang halata na malakas yung braso niya. Yung kasali... sa scary kay Megan. Oo nga, pero tingnan mo, ilang episode o ilang race na yun nakikita natin na hindi naman natin nakikita physically lumalaban si Mikael. Tapos nakita natin kanina lang. Di ba? Hindi kasi pala yung dati, yung may takbuhan. Di ba nahabol niya, pagka suminto siya. So, pagka yung ibang kakampi na lang yung mahabol. Para sa hindi kasi ganun ka-aggressive si Mikael sa Pero dito, may point na kaya niya pala. Dahil may pagkain. Pero nakakagawa niya kasi di ko talaga nakikita dati na Di ba nga dati magpapahuli siya agad? Basta, wag lang si Lexi. Okay, hindi nila yung siya yung taga-bugaw doon. Oo, pero dito kaya pala niya makipag one-on-one with Ruru. Lalo na si Andre kasi pure physic yung no? Yun nga ina-expect ko talaga, it's either si Ruru o si Andre ang mas kakayanin yung challenge na yun Pero sila yung medyo hirap Oo, hirap. Si nagjo-joke pa Di ba pagkakuha niya, nagda-4 na lang tapos kumain? So dito nag-shine si Mikael. Yes, meron pa siyang hidden strength sa Tapos shine din si Buboy. Si Buboy. Kasi pinakabatang kanal. So yun, ang ating review pagdating sa ika-16th episode ng Running Man Philippines. So maraming salamat po sa ating mga manood at huwag po kalimutan mag-comment para sa inyong mga opinion regarding this episode. At kung ano man yung inyong suggestion sa mga gusto nyo i-review namin at kung ano pa. So yun, Popoy, naalala mo ba yung naman. Please like, share, and subscribe sa aming social media account. Parang subscribe ko lang. Facebook.com/fpsmedia.ph at Instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din po kami YouTube, Twitch at TikTok. YouTube.com/fpsmediaph, Twitch.tv/fpsmediaph at TikTok.com/fpsmediaph. At ang aming ang aming official website ang www.fpsmediaph.com. Nadadamay tayo doon sa isang spoiler na. Oo. So yun, maraming
maraming salamat po sa ating viewers at bukas meron po tayong spoiler alert review ng Maria Clara Tibara. Siyang tunay. Siyang Siyang tunay. tunay. So, yun, abangan nyo po yung video premiere po ng review po natin. Yun, so maraming salamat sa ating mga manood. Hanggang sa muli, kita-kits. Bye-bye!